ang tinawag ng Ama kay Jesucristo upang maging sambayanan ng mga taong may kaganapan ng buhay. Sumasaksi sa paghahari ng Diyos nagsasabuhay ng misteryo paskwal sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kasama ang mahal na ina, ang Birheng Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Rosary ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Tunglanak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami makasamba sa iyo nang may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Hanapin ninyo ang poon
kayong mapagkumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang katwiran at iyon ang inyong gawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw ng kanyang poot. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagkumbaba, na lalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandarayaman. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nila lahat. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Mga aba ay mapalad, Diyos ay hari nilang lahat. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong
makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Magdiwang kayo't magsaya. Sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwina. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat tatamuhin niya ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat, ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Pong Jesus Nazareno. Kahapon po ay ipinagdiwang
no, ng ating mga Filipino, Chinese, lalo na ng mga Chinese, yung New Year's, no, yung Chinese New Year. Kaya po, kahit hindi Chinese, ay talagang nagpa-feng shui. Kahit hindi Chinese, kumonsulta sa mga eksperto para swertehin. No, nakinig sila na galawin mo mag-rearrange ka, maglagay ka ng ganito, magsabit ka ng ganito, magsuot ka ng ganito para swertehin ka sa taong ito. Hindi ka naman Chinese, pero sunod ka ng sunod sa ganon. Of course, yun yung paniniwala ng mga Chinese. Pero tayo ay mga Katoliko, tayo ay mga Pilipino, na mayroon tayong sariling kultura, mayroon tayong sariling sinusunod. Sino po ba ang gustong swertehin dito? Pumalakpak nga po ang gusto ng swerte. Ayan, pinaghahalo-halo ninyo, no? Para daw sigurado, o para maswertehin, sige, sundin natin yon, sundin natin ito. Gulong-gulo tayo tuloy, pati sa pananampalataya natin, litong-lito tayo. Kaya nga ngayong ika-4 na linggo, ay itinuturo sa atin ni Jesus, no? Last week, pinili niya yung mga unang 4 na alagad. At para pamunuan itong mga sumusunod sa Kanya. At ngayon, sa kwento natin sa Ebanghelyo ay tinuturuan niya ang mga sumunod sa Kanya. Tinuturuan ng ng tamang ugali, ng tamang attitude. Sabihin niyo nga po, attitude. Ulit, attitude. Sa English po, ito po yung gospel natin, ang title po yung Beatitude. Beatitude, ang mapapalad. At dito, inisa-isa, paano nga ba nagiging mapalad ang isang tao? Yan. Hindi sa pagsasabit ng kung ano-ano. Hindi sa kung pagsusunog o kung, of course, hindi natin kinokontra yung paniniwala ng mga Chinese. No? Pero dito, ang konteksto natin at ang pinaniniwalaan natin, kung gusto mo talagang swertehin, no, kung gusto mo talagang maging maayos ang buhay mo, makinig ka kay Kristo. Hindi sa kung ano-ano mga practice, makinig ka kay Kristo. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, makinig ka kay Kristo. Nakinig ba talaga tayo? Sabi sa unang pagbasa, no, sa aklat ni Propeta Sophonias, napakahalaga po yung taong mapagpakumbaba. Napakahalaga sa mga sumusunod sa Poong Jesus Nazareno, yung may pagpapakumbaba. Na yung nagpapakumbaba na kahit na malayo na yung narating, kahit na, kumbaga sabihin natin, sinuwerte ka na, sinuwerte na tayo, ang lumalabas pa rin sa bibig natin, hindi yung sarili natin, kundi ang Diyos pa rin. Yung naipagmamalaki mo pa rin, yung Diyos. Hindi yung, ay, ako, ganito ako, ito ang natapos ko, ako, kaya ako nagkaganito dahil nagsumikap ako. Tama naman yung magsumikap ka, pero baka nawala na sa picture yung Diyos na kumilos sa buhay mo. Di ba? At sabi sa ikalawang pagbasa, pinili ng Diyos ang mga sa paningin ng mundo, sa paningin ng sanlibutan ay wala. Kaya nga kung babalikan natin yung pagpili ni Jesus sa unang 4 na mga alagad, sila yung mga hindi pinapansin sa lipunan, sila yung mga walang degree, sila yung mga hindi nakapag-aral, pero sila yung pinili. Bakit? Para hiyain yung mga marurunong. Di ba? Sabi, sa pamantayan ng mundo, ang pipiliin nila matatalino, ang pipiliin nila mahuhusay, may mga posisyon. Kaya nga laging pinapaalala, hindi tayo naririto sa simbahan, hindi ako naging pari dahil magaling ako sa lahat. Kundi, yun ang pumili.
na kahit na sa kabila ng kahinaan ko, sa kabila ng kamangmangan ko, pinili ako maging pare. Pinili kayong maglingkod. Pinili tayong maging alagad ng poong Jesus Nazareno. Hindi dahil magaling ka, kundi magaling ang Diyos. At yun ang dapat na makita. Yun ang dapat maramdaman ng mga tao. Magaling ang Diyos, hindi ikaw. Kaya yung right attitude na binabanggit sa ating Ebanghelyo na tinuturo ni Jesus, kailangan mong maunawaan, kailangan natin maintindihan. Mas mapalad ang mga taong sumusunod sa Diyos. Yung kahit na nahihirapan na sa buhay, Diyos pa rin yung kanyang kinakapitan. Mapalad, no? Sabi, lahat yun, yung 8 attitude na dapat natin pairalin. Ay, hindi. Father, gaganti ako. Inapi ako eh. Sinabihan ako ng hindi maganda. Gaganti ako. Mapalad. Sabi, no? O, matatamo mo nga natin yung hustisya, pero masigit na mapalad, no? Sa paningin ng Diyos, yung taong nagpapakumbaba. Na kahit na inaapi na kahit sinasabihan na ng hindi maganda, hindi gaganti. Kasi ang laging hangad niya ay pagpapakumbaba. Kasi yun ang tamang ugali, yun ang nais ng Diyos. Yung swerte, dun talaga tayo sa swertehin. Pag sinabing swerte, yun yung matiwasay ang buhay, may kapanatagan ng buhay, kaya niyong matulog nang wala nang iniisip na kung ano-ano. Kaya niyong maglakad, kaya niyong makisalamuha, kaya niyong makipag-usap sa lahat. Yun yung totoong mapalad. Yun yung totoong maswerte. Hindi sa kung gaano kalaki ang pera mo sa bangko. Hindi sa kung ano ang mga suot natin. Kung ano man ang title, ano man ang signature ng suot natin, hindi dyan nasusukat ang pagiging maswerte. Yan ba ay pagsunod mo sa Diyos? Minsan, inggit na inggit tayo doon sa mga nasa posisyon. Inggit na inggit tayo doon sa mga may kaya. Inggit na inggit tayo doon sa kung anong mayroon yung iba. Alam mo ba kung paano kinuha? Alam mo ba kung paano nakamtan? Alam mo ba kung paano sila nagkaroon nun? Eh baka ayaw ng Diyos na magkaroon ka ng mga material na bagay. Kasi hindi yun ang mahalaga. Baka ayaw niya. Kasi pag nagkaroon ka, baka mawala ka sa Kanya. Ito yung pinakamahalagang pinangahawakan natin. At laging attitude yung mahalaga dito. Kung mahirap ka, attitude mo ang dapat mong baguhin. Hindi yung, minsan laging ang pamantayan natin kasi, ay mayaman ka na nga, pero yung ugali mo, di mo naman binago. Asan mahirap ka pa rin. Ang ugali, ha? Kahit na mahirap, kung yung ugali mo naman ay maayos, talagang kagigiliwan ka ng tao. At lalong, kagigiliwan ka ng Diyos. Nawa po mga kapatid, sa kung ano man ang nararating natin, saan man tayo napupunta, ano man ang natatamo natin, panitilihin natin ang pagpapakumbaba at laging ang Diyos ang ipagmalaki natin. At doon, sabi sa Salmo, uunlad ang taong mapagpakumbaba. Amen? Isa tayong lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan, sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos,
lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay niling. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at tukong sa nangaubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoon para sa lahat ng nagmimiti ng ligayang matatagpuan lamang sa Kanyang kaharian. Ang ating pong itutugon, Panginoon, lumigaya nawa sa iyo ang lahat ng tao. Panginoon, lumigaya nawa sa iyo ang lahat ng tao. Para sa maraming kayamanan, talino at panahon, ngunit maligaya lamang kung namamahagi sila sa mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, lumigaya nawa sa iyo ang lahat ng tao. Para sa mga Kristiyanong maligaya, kahit labis silang pinahihirapan ng mga di-Kristiyano, manalangin tayo. Panginoon, lumigaya nawa sa iyo ang lahat ng tao. Para sa mga taong nagpapakasakit sa paggawa ng paraan, mapagkasundo lang nila ang mga magkakaaway, manalangin tayo. Panginoon, lumigaya nawa sa iyo ang lahat ng tao. Para sa mga kabataang hindi nasisiyahan sa napupuntahan nilang maiingay na aliwan at kasayahan, manalangin tayo. Panginoon, lumigaya nawa sa iyo ang lahat ng tao. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, at sa lahat ng panalangin na sa atin ay hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ama naming mapagmahal, maniwala nawa sa iyong anak ang lahat ng tao sa lupa. Sa Jesus ang binigyan mo ng kapangyarihang magpaligaya sa amin sa iyong kaharian magpasawalang hanggan. Amen. Paghahanda ng alay ay narito poon, ang alak at tinapay dala sa altar mo. Ano'y magiging tunay, dugo't katawan, aming tatanggapin ngayon.
magbibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapin ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Mong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mapapalad ang umiibig sa buhay ng Ama. Sila'y makakasama sa langit ng Ama. Mapapalad ang napis, ang Diyos ang siyang aliw. Ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang naaawa sa taong dalita. Sila'y kakaawaan at tutulungan niya. Mapapalad ang umiibig sa galit ng
Sila'y magtatagumpay at di mabibigo. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang umiibig, masunurin sa Diyos, makakamtan ang nais kay Kristong tumumbos. Mapapalad ang tumatangis, sila'y magagalak. Mapalad ang magutom, Ama ang busog. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay umihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.